Ito po ang title ng ating panonooring Bring It On! Matindi to, grabe kakapasok lang, breaking news. Nako, Baby M, delikado. Delikado to, shock. Ano kaya ang nilalaman ng balitang ito? Galing ito sa ating Balitang Pinoy TV, nasa description yan at parang nakita ko po ang si Sir Banat Bay dito, shoutout na rin. Alamin ho natin, update ano ang meron ngayon kung ready na kayo sa pamamagitan na... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Hoy, napakabilis ng internet at ang mura-mura pa. Ito na, i-play na ho natin. Ano po ba ang meron? Ito, meron tayo na booking. Booking ho natin to. Tayo lang nakabuking nito. Ay, naku po. Walang ibang vlogger na mag-uusap-usap dito at pagkikwentuhan nito. May nabuking tayo. Ang galit na galit. Nang gagaliiti, namumula mga mata. Ay! Galit na galit kay BP Sara Duterte. Oh? Pag-usapan natin yan mamaya. Pag-usapan. Oh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Galit na galit kay BP Sara. Okay. Magandang araw mga banateros. Palakpakan naman dyan. Ito na nga, at ako, napakainit ang mga usapin ngayon, ha? Mapapatalsik na daw si Marcos. Payag po ba kayo dyan? Naku, ang tagal naman. Ay, nako, yan ang talagang inaantay ng taong bayan, yung mapalitan ng presidente, dahil alam naman natin ng ating presidente, may pagka-inutil. Di ba? Yan naman totoo eh. Alam nyo, mga kababayan. Sabi niya, ang presidente daw ngayon, inutil. Agree ako agree. Bakit kanyo? Ito'y base lang sa aking pananaw. Pinabayaan niya yung 2025 budget. Ang laking pera nun, ganun na lang, di ba? Ay, pagbalik-balik ta rin pa yung sinasabi nila na hindi sangkot daw di umano sa mga korupsyon sa Pilipinas itong presidente na ito. Ngunit dahil ito'y napabayaan niya, ay kaya talagang napaka inutil niya. Ika nga, kung ikaw ay talagang bubusisiin mo yung mga nangyayari, abay pambihirang buhay mantakin. Kumbaga, pirma ka na lang ng pirma. Yung budget nung nakaraang 2025, yung pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas, ay putang inang yan, inulit pa. Di ba? Inulit pa, ibig sabihin ngayong 2026, yung sinasabi nilang malinis. Malinis daw eh. Sabi naman ni Sir Banat Bay, inulit. Ano naman kaya? Abangan natin ang mangyayari sa 2026 na budget. Yung issue ng allocable, yung issue ng insertion, yung issue ng actually dapat nga dyan ang tawag reservation eh. Bakit reservation? Aba, simula pa lang nagpapareserve na itong mga congressman natin eh, di ba? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Kaya po malaking bagay talaga sa amin yung magla-like kayo sa ating video. Halimbawa, magkaroon tayo ng views na kahit 500 lang, kung 500 likes din, masaya na ho tayo. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Tuloy ngayon, maraming ang usap-usapan na dapat siya nang i-impeach. Kasi sinusubukan nila impa-impeach si BP Sara Duterte. Pero aminado, mga ulupong, alam mo yung mga ulupong, dyan sa kamera, aminado po sila. Ano aminado? Aminado po sila na wala na silang bilang. Bakit ganun? Wala naman nagbago. Di ba? Alam nyo kung mga kababayan kung bakit. Alam naman natin pagka ganitong palapit na ho ang 2028 o yung presidential election, at sa tindi ng popularidad ng Vice President na si BP Sara Duterte, sa kalagitnaan ng mga matitinding pagbabatikos na ginagawa ng mga ulupong, pataas ng pataas ang kanyang trust rating, yung tiwala ng taong bayan, pataas ng pataas. Pataas ng pataas ang trust rating ng ating BP Sara, na siya namang pa-negative ng pa-negative. Alam mo, sa totoo lang, kahit hindi negative yung mo, basta mababa, yung ratings mo, basta mababa, nakakahiya na yun eh. Kasi hindi pa nga tapos yung ating taon hanggang 2028 pa. Negative ka na ngayon. Hindi ka lang basta mababa, negative ka na. Kaya wag niyong sasabihin na bumabalik na yung tiwala ng mga tao kay PBBM. Walang ganun negative nga eh. 'Di ba? Hindi natatakot yung mga survey company na ilabas nila 'yan. Kasi nga negative talaga.
Tapos ikaw, wala ka lang pakialam, parang kakapalan mo lang mukha mo. Basta, di, ako pa rin. Bahala ka. No, after nyan, wala na. Wala na, kakalimutan ka na ng taong bayan. Wala nang susunod na Marcos. Habang ang trust rating kay BBM ay bumubulusok. Ay, grabe ho. At siyempre, pag-uusapan din natin, ito, meron tayong nabuking. Booking ho natin to. Tayo lang nakabuking nito. Ay, naku po. Walang ibang vlogger na mag-uusap-usap dito. Pagkikwentuhan nito, may nabuking tayo. Ang media atat natat talagang nangyagalaiti. Wow. Hina-high blood do. Parang feeling ko, kumain ito ng napakaraming bulalo. Kasi hina-high blood do, media, nabuking ho natin. Oy. Galit na galit. Nanggagalaiti, namumula mga mata. Ay! Galit na galit kay BP Sara Duterte. Maganda yan, yung mga nagagalit kay BP Sara, magalit lang sila ng magalit, tas kumain sila ng mga mamamantika, mga matatamis, mga 3 kutsarang asukal, araw-araw. Habang sila galit na galit, yung mga ganyan, kumain kayo ng mga bulalo, araw-araw. Yan. Tas magalit kayo ng magalit kay BP Sara. Tulungan pa namin kayong magalit kayo, no? Pag-usapan natin yan mamaya. Pag-usapan natin yan. Eto na nga, pag-usapan po natin itong pag-usapan po natin itong unang issue. Ano ho ba itong issue na ito? Ito yung si Marcos daw at saka si BP Sara Duterte ay posibleng makasampa ng impeachment. Oo. Pero, ngunit dapat subalit, si Franz Castro, ang tagapagligtas, ang aso ni Marcos, ay merong ibang pananaw. Gago! Ano kaya yung pananaw niya? Napakalinaw na pananaw. Na siya lang ang nakakaintindi. Na siya lang ang naniniwala. Pananaw ng isang, alam naman natin, isang attack dog ng ating presidente. Pakinggan nga natin ito. Ito, si Sir Banat ba, sinasabi niya, attack dog daw. No? Alam ko, parang idinimanda niya ata si Madam Trixie, di ba? Kasi sinabihan ata siya ng attack dog or hindi yun ang issue. Ewan ko pero ang pinakamalalim ata na dahilan, yung sinabi niya lang yung atay mo lang ang walang latay, sabi ng ganun. Parang pagbabanta na daw yun. Threat na daw yun sa buhay. Base naman sa aking pananaw, bagong version lang yun ng mata mo lang ang walang latay. Kasi mata, sensitive. Atay, sensitive din. Binago mo lang yung version ng pangmamak. Parang ano ba tawag doon? Hindi siya pang-iinsulto eh. Ang tawag ko doon, idiomatic expression, di ba? Hindi naman siya literal na mata mo lang ang walang latay. Pero kung titignan mo, susumahin mo, ang ibig sabihin nun, talagang yari ka. Ganon, no? Pero nakakainis lang dahil binago lang yung version, threat na sa buhay. Wala tayong magagawa. Malay mo, threat nga talaga yon. Sila naman ang mas nakakalam yan kasi sila yung mga attorney. Ayan tuloy, nadali si Madam Trixie. Biruin mo, ganun. Atake ka ng atake sa mga Duterte, tapos ikaw binanatan ka, nagalit ka na, nagdemanda ka na. Wala, ganun eh. Si Madam, si Manang Claire pa, maraming yan eh. Maraming pondo siguro yan dahil nasusweldohan yan. May trabaho yan. Kaya makakapagdemanda talaga yan. Kaya wag niyong sasabihan ng mga ganon, yung mga atay mo lang ang walang latay. Sana sinabi na lang, mata mo lang ang walang latay. Pero parang threat na rin siguro yun, sa kanya. Kasi parang babantaan mo yung buhay eh. Siguro, kaya ganon, kaya nagalit siya. Pero pag siya yung a-attack sa mga Duterte, walang problema. Ganon ang nakikita ko, Pasok. Parehong posibleng maharap sa impeachment sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ngunit? Pero giit ng Malacanang, walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Nako. Walang Mary Grace Piatos. Ibig sabihin, hindi nagagalaw yung budget. Kanya na talaga? Tanong lang Buti pa yung isa may Mary Grace Piatos. Ulitin ho natin mga kaibigan. Hindi ako magsasawang magsalita sa inyo kung ano yung Mary Grace Piatos at iba't ibang mga pangalan na hindi talaga totoong pangalan. Kung bakit inilagay yon? Kasi mapapahamak yung totoong pangalan nun. Halimbawa, may i-raid ka na malaking tao, maimpluwensyang tao, mayaman, bilyonaryo, na sangkot sa illegal powder o kaya sangkot sa mga anomalya, sangkot sa pagnanakaw sa gobyerno, etc. Kasi kadalasan yung confidential fund pwede mong gamitin sa secret operation. Ngayon, paano kung mag-leak? Lumabas, halimbawa, ikaw, Juan de la Cruz, ilalagay ko pangalan mo
i-raid nyo yung ganitong kalaking tao, maimpluwensya. Ilalagay ko buong pangalan mo ha. Pwede ba yon? Papayag ka ba? Syempre hindi. Kahit confidential yon, hanggat maaari, hindi mo ibibigay yung totoong pangalan yung mga magre-raid doon sa mga malalaking tao. Kasi baka mapahamak sila o hindi naman kaya, pati yung pamilya nila mapapahamak. Kaya, iginagawa nilang Mary Grace Piatos, siguro mga sapatos, si buhangin, si ganyan. Kailangan ho yun. Ikaw ba papayag ka? Babanggain mo si Romualdez, ilalagay yung totoong pangalan mo? Hindi, di ba? Kaya, yung mga nasa loob ng gobyerno, kung hindi alam yung ganon, anga-anga na talaga kayo. Syunga-syunga na talaga kayo. Dalawa yan. Yung isa, alam nyo na talagang kailangan itago ang pangalan, pero kailangan, kunwari, sasabihin nyo bakit Mary Grace Piatos. Lalasunin nyo yung kaisipan ng mga taong bayan na wala din alam sa ganong sistema. Sasabihin nila, oo nga naman, bakit Mary Grace Piatos? Kaya dito ho, ipinapaliwanag ho natin, hindi ho tayo magsasawa kung bakit ganon ang pangalan dahil hindi pwedeng i-reveal yung totoong pangalan nung mga nakalista doon dahil nga pag nalaman sila naman ng pag-iinitan o hindi naman kaya yung pamilya. Lagi nyong tatandaan yan, malinaw. Pag hindi pa malinaw yan, sige, doon ka BBM ka na ng BBM. Kasi siya, wala siyang Mary Grace Piatos. Siguro kaya walang Mary Grace Piatos, hindi niya po nagagamit yung pondo. Sa kanya lang siguro talaga. Tanong lang to ha, ito'y ating vision lamang, hindi to totoo. Pero malay mo. Bakit walang Mary Grace Piatos o kaya yung mga katulad nun? Kakainis naman. Presidente ka, hindi mo alam yung Piatos-Piatos? Para sa akin, malaking katangahan na yon. Para sa akin, ha? Ipapahamak mo ba yung totoong pangalan? Halimbawa, si Juan de la Cruz. Isasabak mo dun sa malaking taong maimpluwensya na pwedeng mapahamak ang buhay niya, pati pamilya niya. Isusulat mo talaga yung buong pangalan. Hindi mo bibigyan ng alias. Kalokohan. Kalokohan yon para sa akin. Si Romualdez nga kumakanta na ngayon Pero hinahanap na nila. Pero yung kakanta, kung halimbawang nakamaskara, nakasuot ng kung ano at papalitan yung boses, mahihirapan silang alamin kung sino. Diba? Tapos sabihin nila, magpakita ka. Pag nagpakita, mapapahamak naman ang buhay. Ganun ho ang labanan dito. Mary Grace Piatos ang Pangulo. Tatanggapin po ba natin yan? O hindi? Ako magsasabi sa inyo na ito ay isang fake news. Isang matinding kasinungalingan. Mamaya papatunayan ko sa inyo ha. Kasi akala ni Franz tuloy si pangalan nito si Castro, Jose Castro. Akala niya makakalusot siya kay Banatbay. Hindi ko siya paluli. Bakit mismong siyang nagsabi? Ako nga hindi naman ako attorney. Si Castro palang nagsabi, hindi si PBBM. Si Castro nagsabi walang Mary Grace Piatos sa confidential pa ng Pangulo. Wow! Mismong galing pa dun sa attorney. Ako nga nagsaliksik ako. Napakadali lang saliksikin. Hindi naman ako nakatapos ng attorney. Saliksikin mo lang. Hindi talaga pwedeng ibigay ang totoong pangalan. Kapag nasa confidential fund, gagawa kayo ng operation. Tapos sasabi, ang galing talaga mga kapatid. Wala. Sutin dito. Kasi sinasabi niya, wala daw Grace Piatos itong si Bongbong Marcos. Yan po ay isang matinding kasinungalingan. Yan ang totoo. Walang biro. Alamin natin yan. Tingnan natin ha. Propaganda. Dito. I don't think the Duterte quote-unquote supporter congressmen will do that. Number one, alam naman nila na hanggang ngayon, hawak pa rin po ng administrasyon ang mga congressman. I don't think. Second, with the likes of BP Sara Duterte and the Duterte per se, o si Pulong Duterte, hindi sila ganyan na ipapapush nila o impeach nyo na. Because they know, tandaan ninyo dadaan ito sa lower house, sa Kamara, dadaan yan sa mga congressman. Doon pa lang, napakahirap ng palusutin yan. Para ka talagang dadaan sa butas ng karayom, ika nga. Lalo naman sa Senado.
Pag umakyat sa Senado, naku po, yari yan kay Achichichi. Okay. Yari yan doon sa dalawang self-righteous leader ng Senado na walang iba ko hindi si Senate President at saka itong si Balalay niya si Lacson. Balalay. Yung totoo imposible. Kaya ako I don't think kung meron man na gustong magpa-impeach na mga congressmen nating o representante natin dyan sa Kamara, for sure ako, walang basbas yan sa mga Duterte. Hindi ganyan ang mga Duterte gumalaw. Yung ganyan, ako po. Bakit parang para bang iniisip nila yung impeachment kay PBBM kagagawa ng Duterte. Lagi naman Duterte. Wala na kayong ibang bukang bibig. Pag may konting pagkakamali o may pagkakamali, Duterte agad ang sisi. Ayaw nyo nga bubuksan yung Cabral files, hindi kayo interesado Bakit? Kasi siguro walang Duterte doon. Ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila, Teka lang. Eto, napanood ko na rin to Ang impeachment daw kay PBBM o sa pangkalahatan, hindi lang daw yun pang media. Bakit? Sino bang nagsabing pang media yun? Impeachment yun Nakasalalay doon yung posisyon ng isang namumuno ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na Hindi naman panakot Hindi panakot yun. Pag meron ho talagang kasalanan, kailangan ma-impeach. Kung ka-impeach, kailangan i-impeach. Simple, di ba? masagot ang mga issue dahil sinasabi nila, ang paglalabas, di umano ng balak ng mga Hirap na hirap siyang ipagtanggol, no? Kasi ganito, no? Hirap na hirap siya. Sa akin lang, palagay ko lang. Wala kailangan niyang ituloy Kasi nga, sumusweldo siya tuloy tayo. masagot ang mga issue dahil sinasabi nila, ang paglalabas, di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas, di umano, ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay. Anong paglustay, sir? Tira naman yung pananaw nyo. Kakainis. So, anong paglustay doon? 125 million o 125 million o kahit kalakating 125 billion? Milyon. Laban doon sa bilyon-bilyon. Hindi nga umabot yung nyo sa Supreme Court Hirap na hirap nga kayong ipakita kay BP Sara na ito talaga ebidensya kinurakot mo. Hirap na hirap nga kayo samantalang yung kay PBBM sa administrasyon ngayon, ang daming nakawan na nangyayari. Halos nandyan na yung ebidensya na sa harapan nyo na. Yung gaalang yung pagpirma-pirma. Mas madali nga yun matukoy Wow. Tapos si BP Sara 125 million. Tingnan nyo nga yung diferensya, mga kapatid. Tapos sinabi pa ng COA, wala naman palang masamang tinapay. Doon pa lang mahalata mo na talagang gusto lang ipagtanggol itong Pangulo nila. Ano ba naman ito? At mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong pondo mula sa mga drug lords. Milyon. Mula sa mga drug lords. Ewan ko sa'yo. Ewan ko taga to si Franz Castro. Franz Castro. Pinsan ano ba to? Sabi ni BP Sara. Yun na mga kapatid. Siguro hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nako, huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi lang Mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Ang mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Upang ang mga bangkay nyo, di na mga moy. Ang mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Palike po ng ating video, mga kapatid. Yeah. Alright.